Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Donna at welcome sa Tadhana TV. May mga pusong nasusugatan, pero may mga sugat na nagiging daan para mahanap natin ang ating tunay na lakas. Paano kung ang 10 taon ng pagmamahal, pag-aaruga, at sakripisyo ay biglang binura sa isang gabi lang? Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero paano kung ang katotohanan yon ay siya ring sandata para bawiin ang lahat ng inagaw sa'yo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Esperanza. Umalis ka na. Ang 3 salitang iyon ay mas malamig pa sa yelo. Bumabaon sa puso ni Esperanza. Nakatayo sa gitna ng kanilang nagliliwanag na sala si Rafi, ang kanyang asawa, sa loob ng 10 taon. Nakapalibot sa kanila ang mga bisita, mga kaibigan, pamilya, mga kasosyo sa negosyo. Lahat ay nakatingin, mga matay puno ng pagtataka. Ngumiti si Rafi, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala ka ng silbi dito? Sabi niya. Sapat na para marinig ng lahat. Isa kang baog. Bawat letra ay isang sampal. Bawat salita ay isang suntok na nagpabagsak sa mundo ni Esperanza. Inakbayan ni Rafi ang babaeng katabi nito. Si Bianca, ang kanyang pinsan. Ang tiyan nito ay medyo umuumbok na sa ilalim ng suot nitong bestida. Si Bianca. Pagpapatuloy ni Rafi, ipinapahayag sa lahat. Dinadala niya ang magiging anak ko, ang tagapagmana ng mga Monteclaro. Hindi gumagalaw si Esperanza, parang nabingi ang kanyang mga tainga. Ang marangyang chandelier sa itaas ay parang biglang naging isang malaking bitag na umiikot. Handa siyang lamunin. Ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking inalagaan niya, noong minsan itong nagkasakit at halos isumpa na ng sariling pamilya. Ang siyang tumataboy sa kanya ngayon. At si Bianca, ang pinsan niyang itinuring niyang parang kapatid. Ang dalagitang kinupkop niya, pinag-aral, binigyan ng lahat. Ngayon ay nakatayo doon, hawak ang tiyan, at nakatingin sa kanya na parang isa siyang basura. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pasasalamat, walang hiya, tanging tagumpay. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko. Ang sigaw ni Rafi ay pumunit sa katahimikan. Rafi, tama na yan. Mahinang saway ng ina nito, si Doña Imelda. Pero ang mga mata nito ay nakatingin kay Esperanza na may pagkasuklam. Narinig mo ang anak ko. Umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Dalalawang gwardiya ang marahang humawak sa braso ni Esperanza. Ang paghawak ay magalang, pero ang puwersa ay hindi maikakaila. Nagsimula siyang hilahin palayo sa sentro ng kanyang sariling pagdiriwang. Ang mga gamit ko. Halos pabulong na, sabi ni Esperanza. Ang boses ay basag. Tumawa si Rafi, isang tawang walang kagalakan. Kinuha niya ang maliit na clutch bag ni Esperanza mula sa isang mesa at inihagis ito sa paanan niya. Heto, baka sabihin mo pa, pinalayas kitang walang-wala. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas, biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa kanya ang langit. Tinulak siya ng mga gwardiya palabas. Nadapa siya sa basang sahig ng portiko. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahira ng putik. Saan ako nagkamali? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan habang pinipilit niyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. At sa kanyang likuran, ang malaking bakal na gate ng mansyon ay dahan-dahang nagsara. Bawat tunog ng paglak nito ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Naiiwan siyang mag-isa sa dilim, sa gitna ng bumubuhos na ulan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad sa ilalim ng ulan. Bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay parang maliliit na karayom, ngunit wala siyang maramdaman. Manhid ang kanyang katawan, basag ang kanyang puso. Ang tanging gumagana ay ang kanyang mga paa. Dinadala siya kung saan man, palayo sa gabing iyon.
Sa wakas, huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed. Nanginginig sa ginaw, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa basang clutch bag. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Isang tao na hindi kailanman naging parte ng marangyanyang mundo. Pero siyang tanging kanlungan na naiisip niya ngayon. Sumakay siya ng taxi, ang driver ay pasimpleng sumusuulyap sa kanyang mamahaling bestida na ngayon ay lukot at puno ng putik. Ibinigay niya ang isang address sa isang simpleng subdivision, isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang bahay ni Manang Lita ay maliit. Ang pintura ay luma na, pero may mga halaman sa paso na nakahilera sa bintana. May init na nagmumula sa loob. Kumatok si Esperanza gamit ang nanginginig na kamay. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Manang Lita ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pag-aalala. "Sus Mario Sep, Esperanza anak, anong nangyari sa'yo?" sabi ng matanda. Hinila siya agad papasok mula sa ulan. "Basang-basa ka. Halika dito." Walang tanong, walang husga, tanging pag-aalala. Doon, sa yakap ng kanyang dating yaya, unang bumuhos ang mga luha ni Esperanza. Humagulhol siya na parang isang batang nawawala. Tinulungan siya ni Manang Lita na maghubad ng basang damit at ipinalit ang isang lumang duster. Pinaupo siya sa isang upuang yantok sa maliit nitong sala at binigyan ng isang tasang mainit na sabaw. Habang humihigop si Esperanza, napansin ni Manang Lita ang mga kumikinang na hairpins na nakasabit pa rin sa buhok niya. Dahan-dahan, lumapit ang matanda. Isa-isa niyang tinanggal ang mga palamuti na parang inaalis ang mga huling bakas ng dati niyang buhay. Bawat tanggal niya ay parang isang pagpapalaya sa bigat na nararamdaman ni Esperanza. "Ang mga Monteklaro," mahinang sabi ni Manang Lita habang sinusuklay ng mga daliri ang buhok ni Esperanza. "Yung sakripisyo mo sa pamilyang yon, sinuklian ka lang ng ganito. Naalala ko pa noon, halos hindi ka umalis sa tabi ni Rafi noong nagkasakit siya. Ikaw ang lahat sa kanya." Tumango lang si Esperanza, masyadong pagod para magsalita. Napabuntong hininga ang matanda. Tumingin ito sa malayo na parang may inaalala. "Hay, noon pa man," bulong nito sa sarili. "May kakaiba na sa mga Monteklaro?" Hindi ito narinig ni Esperanza. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na unti-unting kumakalma. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakaramdam siya ng kaunting kaligtasan. Biglang nag-vibrate ang phone niya sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, umaasa sa isang himala. Baka ito na si Rafi humihingi ng tawad. Pero hindi. Isang text message mula sa bangko. Isang notification. "Your joint savings account with Rafael Monteclaro has been closed. Final balance has been transferred." Kasunod nito, isang panibagong mensahe. Ang kanyang personal ATM account. Account balance, Pio. Ang numero ay parang isang malaking butas na humihigop sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Hindi lang siya pinalayas, nilimas siya. Wala siyang kahit isang sentimo. Kinabukasan, nagising si Esperanza sa isang higaan na hindi pamilyar. Amoy araw at lumang kahoy. Ang malambot na kutsyon at silk na kumot ay napalitan ng isang manipis na banig at isang kumot na magaspang sa kanyang balat. Bumangon siya, ang sakit sa kanyang puso ay kasing tindi pa rin ng sakit sa kanyang katawan. Nadatnan niya si Manang Lita sa kusina, naghahanda ng almusal. Isang maliit na sinangag at tuyo. Ang agahan ng isang reyna ay naging agahan ng isang ordinaryong tao. "Kain na anak," malumanay na sabi ni Manang Lita. Habang kumakain sila sa katahimikan, nagsimulang mag-ayos ng mga gamit ang matanda. Nagpupunas ng mga lumang palamuti sa isang maliit na aparador. Huminto ito. Hawak ang isang maliit na frame ng larawan. "Naalala ko lang," sabi ni Manang Lita, hindi nakatingin kay Esperanza. Ilang taon na rin ang nakalipas.
Yung mamahaling vitamins na ipinabili mo para kay Rafi? Yung galing pa sa Amerika? Nakita ko siyang itinapon lang sa basurahan sa likod ng kusina. Tumingin si Esperanza. Po? Baka po ayaw niya lang ng lasa. Umiling si Manang Lita. Hindi anak, selyado pa ang bote? Sayang nga eh, ang mahal-mahal pa naman. Hindi na nagsalita si Esperanza. Pero ang sinabi ng matanda ay parang isang maliit na batong itinapon sa isang tahimik na lawa. Gumawa ito ng mga alon sa kanyang isipan. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataon na pilit niyang isinasama si Rafi sa doktor para sa isang couples check-up. Lagi itong nagagalit. Sasabihing abala siya o kaya'y sasabihing, bakit? May problema ba sa'yo? Palaging sa kanya ibinabaling ang issue. Naalala niya ang mga folder ng medical results na palaging nakatago sa personal na vault ni Rafi na kahit kailan ay hindi niya pinahawakan sa kanya. Ang mga maliliit na bagay na dati binaliwala niya ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Pagkatapos mag-almusal, tinulungan niya si Manang Lita na maglinis ng isang baul ng mga lumang gamit. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang luma at kupas na litrato. Siya at si Bianca, mga bata pa sila. Si Bianca ay isang mahiyain at payat na bata na nakatago sa likuran niya, habang siya, bilang nakatatandang ate, ay nakaakbay dito na parang isang tagapagtanggol. Ang kirot ay bumalik, mas matindi ngayon. Hindi lang ito sakit ng pagtataksil, kundi sakit ng isang pag-ibig na sinayang. Biglang may kumatok sa pinto. Isang kapitbahay ni Manang Lita na mahilig sa tsismis, si Aling Marites. Lita, nariyan ka ba? Pasigaw nitong sabi. Binuksan ni Manang Lita ang pinto ng bahagya lang. Oh, Marites, bakit? Sumilip si Aling Marites sa loob at nakita si Esperanza. Nanlaki ang mga mata nito, puno ng pinaghalong awa at pagkamausisa. Ay, nandyan pala si Esperanza. Kumusta ka na, iha? Sabi nito, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Walang sinabi si Esperanza. Narinig ko ang nangyari sa party ninyo kagabi. Pagpapatuloy ng babae, hindi na mapigilan ang sarili. Kumalat na sa buong barangay. Ang tsismis talaga, ang bilis. Grabe naman pala ang ginawa sa'yo ng asawa mo. Uminto ito sandali para mas may epekto ang susunod na sasabihin matapos mong ipagamot siya noon. Natigilan si Esperanza. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang buong mundo niya ay huminto sa mga huling salitang yon. Ipagamot siya noon. Matapos mong ipagamot siya noon, ang mga salita ni Aling Marites ay umalingaw-ngaw sa isip ni Esperanza na parang kulog. Biglang nagsara si Manang Lita ng pinto. Magalang na itinaboy ang tsismosa, pero huli na ang lahat. Ang binhi ay naitanim na. Iniwan ni Esperanza ang baul ng mga lumang damit at pumasok sa maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng higaan. Ipagamot. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Biglang nagliwanag ang isang eksena mula sa nakaraan. Mga 4 o 5 taon na ang nakalipas. Ito yung panahon na desperado na siyang magkaanak. Flashback. Rafi, mahal, sabi niya isang umaga. Magpa-general check-up tayo, sabay, para lang masigurado na healthy tayo pareho. Ang ngiti sa mukha ni Rafi ay biglang naglaho. Bakit? Anong pinalalabas mo? Na may problema sa akin? Hindi. Hindi sa ganoon. Gusto ko lang... Kung may problema, malamang na sa'yo yan, Esperanza. Mabilis niyang putol. Pero dahil sa pagpupumilit niya, pumayag din si Rafi. Nagpunta sila sa isang kilalang ospital. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas ang resulta. Naalala pa niya, sabik na sabik siyang makita yon. Pero bago pa man niya mabuksan ang sobre, bigla itong inagaw ni Rafi mula sa kanyang kamay. Ako na ang titingin, sabi nito. Ang boses ay matigas. Pumasok ito sa kanilang silid-aklatan. Paglabas niya, ang mukha niya ay galit. Malinis ang resulta ko. Perfect condition.
Kaya pwede ba? Tigilan mo na yung pagiging paranoid mo. Ang problema ay nasa'yo. Hindi na niya ito nakita pang muli. Ang mga dokumentong yon ay isinara ni Rafi sa personal vault nito, kasama ng mga importanteng papeles ng kumpanya. End of flashback. Napahawak si Esperanza sa kanyang bibig. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkonekta. Ang pagtatapon ng vitamins, ang galit sa tuwing mababanggit ang tungkol sa check-up, ang pagtatago ng resulta. Hindi ito galit, ito ay takot. Takot na malaman niya ang isang bagay. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong apoy. Isang nagbabagang galit. Hindi lang siya niloko. Pinagmukha siyang tanga. Ginamit ang sarili niyang pag-asa laban sa kanya. Tumayo siya. Naglakad papunta sa isang maliit at gasgas na salamin na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, tiningnan niya ng diretso ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata, at may mga bakas pa rin ng luha. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagong kislap. Isang kislap ng determinasyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagluluksa. Kailangan kong makuha ang medical records na yon. Bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Kailangan kong malaman ang totoo. Pero paano? Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Ang pangalan ng mga Monteklaro ay kayang isara ang anumang pinto. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang tao na alam ang batas. Lumabas siya ng silid at nakita si Manang Lita na nag-aalala. Manang, may alam po ba kayong abogado? Tanong ni Esperanza. Ang boses ay matatag na ngayon. Kahit yung mura lang po. Itinuro siya ni Manang Lita sa isang maliit na gusali sa kanto. Ilang blok lang ang layo. Isang law office na halos hindi mo mapapansin. Ang pangalan sa labas ay simple lang. Alonzo Law Firm. Nag-alinlangan siya sandali. Pero huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Ang opisina ay maliit at masikip. Puno ng mga tambak na folder. Isang lalaki ang nakatalikod. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay pamilyar. Nang ibaba nito ang telepono, dahan-ahan itong humarap. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang matatalinong mata. Ang seryosong panga. Isang kaklase niya sa kolehiyo na minsan niyang tinulungan sa isang mahirap na proyekto. Isang scholar na puno ng pangarap. Hindi makapaniwalang bumuka ang bibig nito. Esperanza? Esperanza? Ang boses ni Alon ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Sa isang iglap, nawala ang abogadong seryoso at bumalik ang dating kaklase. Alon, ikaw nga, mahinang sagot ni Esperanza. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang itsura ni Esperanza. Ang damit na halatang hiniram lang, ang mga bakas ng pag-iyak, at ang determinasyon na pilit itinatago sa likod ng pagod niyang mukha. Halika, magupo ka muna. Inalalayan niya si Esperanza sa isang upuan sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga papeles. Kumuha siya ng isang basong tubig at inilapag ito sa harapan niya. Sa loob ng ilang minuto, ikinuwento ni Esperanza ang lahat. Hindi niya tinago ang anumang detalye. Ang 10 taon ng pag-asa, ang isang gabi ng pagwasak, ang kahihiyan, ang pagtataksil ni Bianca, at ang kalupitan ni Rafi. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting tumitigas habang ang sakit ay napapalitan ng galit. Si Alon ay nakinig lang. Hindi siya sumasabad. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Esperanza. Puno ng simpatiya. Nang matapos si Esperanza, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga Monteklaro. Sa wakas ay sabi ni Alon, ang pangalan ay parang isang sumpa sa kanyang bibig. Hindi sila nagbabago. May
May magagawa ba tayo, Alon? Tanong ni Esperanza. Ang pag-asa ay nabubuhay sa kanyang boses. Ang kailangan ko lang ay patunayan na nagsinungaling siya, na ako ang biktima dito. Tumingin si Alon sa labas ng bintana sa maingay na kalye. Ang pamilya ko, Esperanza, ay biktima rin ng mga Monteclaro. Nagulat si Esperanza. Ang lupang kinatitirikan ng bahay ni Mananglita, yung buong subdibisyon na yon, dati, sa pamilya namin yon. Pagpapatuloy ni Alon, ang kanyang boses ay may bahid ng pait. Inagaw nila sa amin gamit ang pera at kapangyarihan. Pinalabas nilang kami ang may mali. Bata pa ako noon, pero hinding-hindi ko makakalimutan ang pag-iyak ng tatay ko. Ngayon, naintindihan na ni Esperanza. Hindi ito basta-basta trabaho lang para kay Alon. Ito ay personal. Tutulungan kita, Esperanza, sabi ni Alon. Ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi lang dahil magkaibigan tayo. Tutulungan kita dahil pareho tayong uhaw sa katarungan. Matagal ko nang gustong kalabanin ang pamilyang yan. At ikaw ang magiging susi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Esperanza ng tunay na pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang unang hakbang, sabi ni Alon, ang kanyang isip ay parang isang makina na nagsisimula ng umandar, ay makuha ang mga medical records. Ito ang pinakamahirap. Pero may naiisip na akong paraan. Napansin ni Alon na hindi pa nagagalaw ni Esperanza ang tubig. Kinuha niya ito at marahang inabot sa kamay ni Esperanza. Uminom ka muna. Magiging mahaba ang laban na ito. Hinawakan ni Esperanza ang baso. Ang simpleng gesto na yon, isang basong tubig na inabot ng may pag-aalala, ay isang bagay na matagal na niyang hindi natikman. Sa simpleng baso ng tubig, naramdaman niya ang kalinga. Biglang tumunog ang telepono ni Esperanza. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Esperanza! Anak! Ang boses sa kabilang linya ay si Mananglita. Nagpapanik at halos hindi makahinga. Manang, anong nangyari? Mabilis na tanong ni Esperanza, napapatayo sa kaba. Nandito sila. May mga lalaking naka-Amerikana. Nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Hinahanap ka nila, Esperanza! Papunta na yata sila dyan sa akin. Nanlamig ang buong katawan ni Esperanza. Ang hininga ni Mananglita sa telepono ay puno ng takot. Natagpuan na siya. Huminahon ka, Manang. Mabilis na sabi ni Alon. Kinuha ang telepono mula kay Esperanza. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may bigat. Makinig po kayo sa akin. Huwag ninyong ipahalata na kinakabahan kayo. Kung may magtanong, sabihin ninyo na hindi ninyo alam kung nasaan si Esperanza. Sabihin ninyong nag-away kayo at umalis siya. Maliwanag po ba? Oo, Hiyo. Nanginginig na sagot ng matanda. Good. Manatili lang kayo sa loob ng bahay. Ako na ang bahala. Ibaba niyo na ang telepono. Ibinaba ni Alon ang tawag at humarap kay Esperanza. Wala na tayong oras. Takot sila, Esperanza. Kaya kanila hinahanap. Ibig sabihin, nasa tama tayong landas. Pero kailangan ka munang umalis dito. Mabilis siyang kumilos. Inilabas si Esperanza sa likod ng kanyang opisina. Sa isang maliit na eskinita. May apartment ang kaibigan ko. Ilang kanto mula rito. Doon ka muna. Huwag kang lalabas. Tatawagan kita. Ang takot ni Esperanza ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Ang panghaharas ng mga Monteclaro ay hindi na siya pinahina. Bagkus ay lalo lang nitong pinatibay ang kanyang loob. Kinagabihan, sa ligtas na apartment, nag-usap sila ni Alon sa telepono. Ang paghahanap nila sa'yo ay nagbigay sa akin ng ideya, sabi ni Alon. Kailangan nating gumawa ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Kailangan nating bumalik sa loob. Ano? Paano? Hindi ikaw, paglilinaw ni Alon. Si Mananglita.
Ang plano ay simple ngunit delikado. Si Manang Lita ay babalik sa mansyon ng mga Monteclaro. Ang dahilan, kukunin niya ang mga natitira niyang gamit, isang bagay na kapani-paniwala para sa isang dating kasambahay. Ang tunay na misyon, pumasok sa personal na opisina ni Rafi at maghanap ng anumang dokumento, resibo, sulat mula sa doktor, kahit ano, na may kaugnayan sa kalusugan nito. Kinabukasan, nanginginig man sa takot, buong tapang na nagpunta si Manang Lita sa mansyon. Ang mga bagong katulong ay tumingin sa kanya ng may pagdududa, pero ang head security na matagal nang kakilala ni Manang Lita ay pinapasok siya. Bilisan mo lang, Manang, ha? Ayaw ni Sir Rafi ng mga bisita ngayon. Babala nito. Nasa simbahan daw ang mag-asawa, sabi ng isang katulong. Ito na ang pagkakataon niya. Pumunta muna si Manang Lita sa kusina, isang lugar na kabisado niya. Huminto siya sa harap ng isang maliit na imahe ng mahal na birhen na nakasabit sa dingding. Pumikit siya at nagdasal ng mabilis. Gabayan niyo po ako. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag patungo sa opisina ni Rafi, isang lugar na bawal pasukan. Ang pinto ay hindi nakalock. Pumasok siya. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang opisina ay malamig at napakalinis. Amoy katad at mamahaling pabango. Mabilis niyang sinuri ang mga drawer ng mesa. Puro papeles ng negosyo. Tumingin siya sa mga estante ng libro. Wala. Sa gilid ng mesa, may isang maliit na kahon na puno ng mga lumang resibo. Isa-isa niya itong hinalungkat. Mga resibo ng relo, alahas, mga restaurant, at doon, sa ilalim ng lahat, may isang resibong naiiba. Kupas na ito. Mula sa isang klinik na hindi pamilyar ang pangalan, Provita Fertility Center. Ang petsa ay halos 4 na taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Lita habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone. Kinukuhanan niya ng litrato ang resibo, ang kanyang mga daliri ay hirap na hirap pindutin ang kamera. Bigla, may narinig siyang mga yabag papalapit sa pinto. Hindi na siya nakagalaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Bianca. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang lumalaking tiyan. Ang mukha ay puno ng pagtataka at suspetsa. Manang, tanong nito. Ang boses ay malamig. Anong ginagawa niyo dito? Ang malamig na boses ni Bianca ay tumago sa buong silid. Sa isang iglap, inakala ni Manang Lita na yun na ang katapusan niya. Ngunit ang takot ay mabilis na nagbigay daan sa isang instincts na natutunan niya sa maraming taon ng paninilbihan, ang magpanggap. Agad niyang itinago ang cellphone sa kanyang bulsa at humarap kay Bianca na may itsura ng isang nagkasalang bata. Naku, Ma'am Bianca, pasensya na po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng paggalang. Ako po'y napadaan lang. Nakita ko pong medyo maalikabok ang gilid ng mesa ni Sir Rafi. Kaya pinunasan ko lang po. Nakaugalian na po. Pasensya na. Tinaasan siya ng kilay ni Bianca, hindi kumbinsido. At bakit ka nandito sa opisina? Bawal dito ang katulong. Pasensya na po talaga, ma'am. Pagpapatuloy ni Manang Lita. Yumuyo ko ng bahagya. Naligaw po yata ako. Iba na po kasi ang ayos ng bahay ngayon. Hahanapin ko na lang po yung mga gamit ko sa ibaba. Ang pagiging maamo at kaawa-awa ni Manang Lita ay gumana. Nakita ni Bianca ang isang matandang utusan na nalilito, hindi isang espiya. Ngumisi ito, ipinaparamdam ang kanyang kapangyarihan. Siguraduhin mo lang, sabi ni Bianca, at bilisan mo, dahil sa susunod na makita kita sa lugar na hindi ka dapat naroroon, ipapakaladkad na kita sa mga gwardya palabas. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Halos pabulong na, sabi ni Manang Lita. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Ang puso ay kumakabog pa rin, ngunit ang kanyang isip ay nasa litratong ligtas na nakatago sa kanyang cellphone. Pagkaalis sa mansyon, dumiretso si Manang Lita sa opisina ni Alon
kung saan naghihintay si Esperanza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang iniaabot ang cellphone. Ito lang ang nakuha ko, sabi niya, hingal na hingal. Pinagmasdan ng dalawa ang malabong litrato sa screen, isang resibo. Provita Fertility Center. Hayaan mo akong tingnan, sabi ni Alon. Kinuha ang telepono at tinitigan ang pangalan. Mabilis siyang nag-type sa kanyang laptop. Ilang sandali lang, lumabas ang resulta. Tumingin siya kay Esperanza. Ang kanyang mukha ay seryoso. Esperanza, ang klinik na ito, ang specialty nila ay male infertility. Parang huminto ang paghinga ni Esperanza. Ang hinala na nagsimula bilang isang bulong ay ngayon ay isa ng malakas na sigaw sa kanyang isipan. Teka, sabi ni Esperanza, lumapit sa laptop para tingnang maigi ang litrato ng resibo. Palakihin mo ang pangalan ng doktor. Sinunod ni Alon. Lumitaw ang pangalan, Dr. Richard Morales. Nanigas si Esperanza. Si Richard. Si Rich. Bulong niya. Kaklase siya ni Rafi sa college, isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan. Ang lahat ng ingay sa opisina ay biglang nawala. Nagkatinginan silang tatlo, si Esperanza, si Alon, at si Manang Lita. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng parehong nakakakilabot na realisasyon. Hindi ito isang simpleng kasinungalingan. Ito ay isang sabwatan. Isang planadong panloloko na itinago sa loob ng maraming taon. Alam na ni Rafi. Matagal na niyang alam. At habang dahan-dahang lumulubog ang katotohanan iyon sa isip ni Esperanza, isang panibagong tanong, mas madilim at mas nakakatakot, ang biglang lumitaw. Kung matagal nang alam ni Rafi na hindi siya maaaring magkaanak, kaninong anak ang dinadala ni Bianca? Ang tanong ay naiwang nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng lason. Kung si Rafi ay baog, kaninong dugo at laman ang dinadala ni Bianca? Nakatitig lang si Esperanza sa kawalan. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Sinusubukang hanapin ang sagot sa isang palaisipang hindi niya inaasahan. Biglang tumunog ang telepono ni Alon. Isang unknown number. Sinagot niya ito, nakakunot ang noo. Hello, sino to? May boses ng lalaki sa kabilang linya, garalgal at halatang binago. Abogado ka ni Esperanza Monteclaro, tama? Paano mo nalaman? Mabilis na tanong ni Alon. Hindi na yon mahalaga, sabi ng boses. Makinig ka, hindi nyo lang alam kung gaano kadumi maglaro ang mga Monteclaro. Tingnan nyo ang kanilang driver. Bago pa man makasagot si Alon, ibinaba na ang tawag. Nagkatinginan sila ni Esperanza. Ang driver? Si Marco. Agad na sabi ni Esperanza. Siya yung bago. Mga 6 na buwan pa lang siya sa mansyon. Bata pa. Ang piraso ay akmang-akma sa palaisipan. Isang bagong empleyado, hindi pa gaanong kilala, mas madaling manipulahin. Kailangan natin ng pruweba, sabi ni Alon. Ang kanyang tono ay seryoso at puno ng determinasyon. Kinabukasan, umupa si Alon ng isang private investigator. Araw-araw, ang tanging trabaho nito ay bantayan ang bawat galaw ni Marco at ni Bianca. Lumipas ang ilang araw na walang nangyayari. Ang paghihintay ay parang isang mabagal na pagpapahirap kay Esperanza. Hanggang sa isang hapon, dumating ang isang sobre sa opisina ni Alon. Sa loob, may mga litrato. Ang una ay kuha sa isang madilim na eskinita, malayo sa mansyon. Magkasama si Bianca at si Marco. Nag-uusap. Sa pangalawang litrato, ang kamay ni Marco ay nasa baywang ni Bianca. Sa pangatlo, nakita silang pumasok sa isang mumurahing motel. Ito na. Bulong ni Esperanza, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga litrato. Ito ang patunay ng pagtataksil. Pero hindi pa ito sapat. Kailangan natin ng DNA. Matatag na sabi ni Alon. Kailangan nating patunayan na si Marco ang ama. Ito ang magiging huling pako sa kanilang kabaong. Pero paano? Paano sila makakakuha ng DNA sample
mula sa isang taong laging nasa loob ng teritoryo ng kalaban. Muli, ang kanilang pag-asa ay nakasalalay kay Manang Lita. Ang plano ay mas delikado pa kaysa sa una. Kinailangan ni Manang Lita ng dahilan para mapalapit kay Marco. Pumasok siya sa mansyon kinabukasan, dala ang isang bayong ng mga kakanin, isang pasalubong para sa mga dati niyang katrabaho. "Naku, Manang, nag-abala pa kayo," sabi ng kusinera. "Wala yon," sagot ni Manang Lita. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng hinahanap si Marco. Nakita niya ito sa garahe, nagpupunas ng sasakyan. "Ay, Marco, iho," tawag niya. "Pwede bang humingi ng pabor? Yung gripo kasi sa likod bahay, ayaw na namang gumana. Baka masilip mo lang sandali." "Sige po, Manang," magalang na sagot ng binata. Walang kamalay-malay. Sinundan niya si Manang Lita sa likod. Habang si Marco ay abala sa pag-aayos ng gripo, pumasok sa kusina si Manang Lita. Kumuha siya ng isang baso, nilagyan ito ng malamig na tubig at lumabas. "O iho, inumin mo muna ito. Mukhang pinagpapawisan ka na." Alok niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Salamat po, Manang. Ang bait niyo talaga," sabi ni Marco. Kinuha ang baso at inubos ang laman. Iyon na yon. Iyon na ang pagkakataon. Kinuha ni Manang Lita ang baso. Maingat na hinahawakan ito sa ilalim para hindi mabura ang mga fingerprints o anumang bakas ng laway. Pag-alis ni Marco, mabilis niyang binalot ang baso sa isang malinis na panyo at itinago sa kanyang bayong. Nang gabing iyon, sa opisina ni Alon iniabot ni Manang Lita ang baso kay Esperanza. Ang kamay ng matanda ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanilang ginagawa. Tiningnan ni Esperanza ang kamay na iyon, ang kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, at ngayon ay sumusuong sa panganib para sa kanya. Ang utang na loob na nararamdaman niya ay walang katumbas. Dinala ni Alon ang baso sa isang pribadong laboratorio kinabukasan. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Esperanza. At sa wakas, tumunog ang kanyang telepono. Si Alon. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Hello? Esperanza?" sabi ni Alon sa kabilang linya. Isang sandaling katahimikan. "Alon? Ano? Anong sabi?" Halos pabulong na tanong ni Esperanza. Ang puso niya ay parang sasabog. Huminga ng malalim si Alon bago bitiwan ng isang salita. Isang salita na magbabago sa lahat. Positive. Ang salitang positive ay tumatak sa isip ni Esperanza na parang isang selyo. Isang selyo ng katotohanan, isang hatol at isang deklarasyon ng digmaan. Sa opisina ni Alon, nakalatag sa mesa ang lahat ng ebidensya. Ang resibo mula sa fertility clinic, ang mga litrato ni Bianca at Marco. At ang pinakamabigat sa lahat, ang opisyal na resulta ng DNA test nakasulat sa itim at puti. Probability of paternity, 90.99%. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pag-iyak. Ang babaeng pinalayas at hinamak ay hawak na ngayon ang espada ng katotohanan. "Pwede na tayong magsampa ng kaso," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay may halong profesionalismo at personal na galit. "Adultery para kay Bianca at Rafi. Pwede rin nating habulin ang financial support na dapat ay para sa'yo." Umiling si Esperanza. "Hindi sapat ang kaso lang, Alon. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga sila. Gusto kong maramdaman nila ang kahihiyang ipinaramdam nila sa akin. Gusto niya ng hustisya, pero higit pa roon, gusto niya ng hiya." Dito pumapasok ang kaalaman ni Manang Lita sa tsismis. "Narinig ko sa palengke," sabi niya, "na magpapabinyag daw ang mga Monteclaro sa susunod na buwan. Isang malaking selebrasyon. Imbitado ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan." Nagkatinginan si Esperanza at Alon. Isang malaking party, isang entablado, ang perpektong lugar. "Doon natin gagawin," matatag na sabi ni Esperanza.
Sa mga sumunod na linggo, si Esperanza ay nagbago. Hindi na siya ang biktimang nagtatago sa anino. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang pagbabalik. Araw-araw, kasama si Alon, pinaplano nila ang bawat detalye. Paano sila makakapasok? Ano ang eksaktong sasabihin? Kailan ang perpektong tiyempo? Isang hapon, habang naglalakad sa labas, napadaan si Esperanza sa isang maliit na butik. May nakita siyang isang simpleng bestida sa bintana. Kulay krema. Hindi ito mamahalin, hindi ito magarbo. Pero meron itong dignidad. Pumasok siya sa loob, gamit ang kaunting perang pinahiram sa kanya ni Alon para sa mga gastusin. Binili niya ang bestida. Ito ang unang bagay na binili niya para sa sarili niya mula noong gabing iyon. Hindi ito bigay ni Rafi. Hindi ito para magpa-impress sa ibang tao. Ito ay para sa kanya. Habang suot niya ito sa fitting room, nakita niya sa salamin hindi ang asawa ni Rafi, Monteclaro, kundi si Esperanza, isang babaeng buo sa kanyang sarili. Naging abala ang paghahanda. Pinadala ni Alon ang mga kopya ng ebidensya sa isang secure na vault. Naghanda siya ng mga legal na dokumento na isusunod agad pagkatapos ng pagbubunyag. Ang tanging tanong na lang ay kung paano makakakuha ng imbitasyon, ngunit tila ang tadhana ay nasa panig na nila. Nakatanggap si Alon ng isang tawag mula sa isang kliyente, isang negosyanteng imbitado sa binyag. Nang marinig nito ang kwento, at dahil may sarili rin itong galit sa kayabangan ng mga Monteclaro, pumayag itong ipasa ang kanyang imbitasyon kay Alon na magsisilbing legal counsel niya sa gabing iyon. Nakahanda na ang lahat, ang entablado, ang mga aktor, at ang sandata. 3 araw bago ang binyag, habang nag-uusap sila ni Manang Lita sa apartment, may biglang kumatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ni Alon. Ito ay malakas at may awtoridad. Nagkatinginan sila, puno ng kaba. Dahan-dahang sumilip si Esperanza sa bintana. Isang itim at eleganteng kotse ang nakaparada sa labas at nakatayo sa harap ng pinto. Suot ang kanyang perpektong terno at mga alahas ay isang babaeng hindi niya inaasahang makita. Ang matriarka ng mga Monteclaro, si Doña Imelda. Pinapasok ni Esperanza si Doña Imelda. Ang maliit na apartment ay tila lalong sumikip sa presensya ng matriarka. Umupo ito sa simpleng silyang kahoy na parang isang tronong gawa sa ginto. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat sulok ng kahirapan sa paligid niya. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. "Alam ko na ang ginagawa ninyo," sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "Alam ko ang tungkol sa abogado. Alam ko ang tungkol sa investigador." Nanlamig ang mga kamay ni Esperanza, pero hindi niya ito ipinakita. Tiningnan niya ng diretso ang biyenan. "Kung alam niyo po, bakit kayo nandito?" Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Imelda. Inilapag nito ang isang mamahaling leather briefcase sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuksan niya ito. Ang loob ay puno ng pera. Mga bundle ng tig-1,000 piso na kasalansan ng perpekto. "Ito ay 10 milyon, sabi ni Doña Imelda. "Cash. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Kung gugustuhin mo, sapat na para hindi ka na mag-alala pahabang buhay." Napatitig si Esperanza sa pera. Ang halaga ay nakakalula. Ito ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ito ang kalayaan. "Aminado ako, nagkamali ang anak ko." Pagpapatuloy ng matanda. "Si Rafi mahina siya. At si Bianca, isa siyang ahas. Tinukso niya ang anak ko sa panahong desperado siyang magkaroon ng tagapagmana. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Dugo pa rin namin ang dinadala niya." Isang Monteclaro. Pagtatapos ni Doña Imelda na parang ang katotohanan yon ay sapat na para burahin ang lahat ng kasalanan. "Ang kailangan mo lang gawin," dagdag pa nito, "ay tanggapin ito. Pumirma sa isang kasunduan
na hindi ka na kailanman magsasalita at maglaho. Maging praktikal ka, Esperanza. Ito ang pinakamadaling paraan para sa lahat. Nakatitig si Esperanza sa pera. 10 milyon. Kayang-kaya nitong bilhin ang isang bagong bahay, isang maliit na negosyo, isang buhay na walang takot at pangamba. Ang pinto palabas sa impyernong ito ay nasa harapan niya, gawa sa salapi. Saglit, naglaro sa kanyang isipan ng ideya. Ang tumakas, ang kalimutan ng lahat. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin mula sa pera patungo sa mukha ni Doña Imelda, ang nakita niya ay hindi awa o pagsisisi. Nakita niya ang isang malamig na transaksyon. Hindi ito alok ng tulong. Ito ay bayad para sa kanyang katahimikan, presyo para sa kanyang dangal. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Ang gabi ng kanyang pagkapahiya sa harap ng daan-daang tao. Ang sakit ng pagtataksil mula sa 2 taong pinakamamahal niya. May presyo ba ang lahat ng iyon? Dahan-dahan, itinulak ni Esperanza ang briefcase pabalik sa gitna ng mesa. Hindi po, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag na parang bato. Natigilan si Doña Imelda. Ano? Salamat po sa alok. Pagpapatuloy ni Esperanza, tinitingnan ng matanda ng diretso sa mga mata. Pero ang dangal ko po ay hindi nabibili ng pera. Ang kalmadong ekspresyon ni Doña Imelda ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na pagkasuklam. Ngayon, nakikita na niya si Esperanza hindi bilang isang kaawa-awang biktima, kundi bilang isang kalaban. Hindi mo naiintindihan kung ano ang nakataya dito, sabi ng matanda. Ang bawat salita ay may diin. Ito ay tungkol sa pangalan ng pamilya. Tungkol din po ito sa pangalan ko, sagot ni Esperanza. Ang pangalang dinungisan ninyo. Tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang galaw ay marahan at kontrolado, ngunit puno ng panganib. Isinara niya ang briefcase. Ang tunog ng paglak nito ay parang isang hatol. Sayang, sabi niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinili mo ang mahirap na paraan. Hindi na ito nagpaalam. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ang isang nakakakilabot na katahimikan at isang hindi nabanggit na banta na nakabitin sa hangin. Ang bulwagan ng isang 5-star hotel ay naging isang munting paraiso. Ang mga bulaklak ay umaapaw sa bawat sulok. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. At ang tunog ng masayang tawanan ay sumasabay sa malambing na tugtog ng isang string quartet. Ito ang binyag ni Rafael Monteclaro III, ang pinakahihintay na tagapagmana. Sa gitna ng lahat, si Rafi at Bianca ay gumanap sa kanilang papel ng perpekto. Si Rafi, ang mapagmataas na ama, tinatanggap ang bawat pagbati. Si Bianca, nakasuot ng isang mamahaling gown na nagtatago sa kanyang pagod, ay ngumingiti na parang siya ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Sa isang tabi, si Doña Imelda ay nagmamasid na parang isang reyna. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kasiyahan at kapangyarihan. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. At biglang, ang malaking pinto ng bulwagan ay bumukas. Pumasok si Esperanza, kasama niya si Alon. Hindi siya nakasuot ng kumikinang na alahas o mamahaling damit. Tanging ang simpleng bestidang kulay krema na binili niya. Pero sa kanyang paglakad, meron siyang dala na hindi kayang bilhin ng pera. Dangal. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Ang bulungan ay nagsimula na parang isang mahinang hangin. Hanggang sa ito ay naging isang malakas na ugong. Ang musika ay tila humina. Ang mga tawanan ay natigil. Daan-daang pares ng mga mata ang napako sa kanya. Ang dating api ay nagbalik. Bago sila tuluyang pumasok sa gitna ng gulo, huminto si Alon at marahang hinawakan ang siko ni Esperanza. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng suporta. Ano man ang mangyari, bulong nito, nandito ako. Tumango si Esperanza.
Isang maliit na nangiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang huling hudyat ng lakas na kailangan niya. Naglakad sila na parang naglalakad sa gitna ng dagat na nahahati. Ang mga bisita ay gumigilid para bigyan sila ng daan. Nakita niya ang mukha ng kanyang mga dating kaibigan, puno ng gulat, pag-uusisa at kaunting takot. Sa wakas, nakita siya ng mga Monteclaro. Ang nangiti ni Bianca ay naglaho na parang bula. Si Doña Imelda ay nanigas. Ang hawak na kopita ay halos mabasag sa kanyang kamay. At si Rafi, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Mabilis itong lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya si Bianca sa gitna ng sahig. Nakalimutan na ang kanyang papel bilang isang mapagmahal na asawa. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na bulong ni Rafi, sapat lang para marinig ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Umalis ka kung ayaw mong mapahiya." Hindi natinag si Esperanza. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. Tinitigan niya ito na parang tinitingnan ang isang estranghero. At pagkatapos, isang kalmadong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng lihim at kapangyarihan. "Ako ba?" Mahinahon niyang tanong. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng katahimikan. "Ha? O ikaw ang mapapahiya, Rafi?" Ang tanong ni Esperanza ay naiwang nakabitin sa katahimikan. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi naglaho habang tinititigan niya ang namumutlang mukha ni Rafi. "Huwag kang gumawa ng eksena dito, Esperanza." Nanginginig na sabi ni Rafi, sinusubukang bawiin ang kontrol. "Lasing ka lang." Umiling si Esperanza at humakbang pasulong papalapit sa mikropono na nasa gitna ng entablado. Bawat hakbang niya ay sinusukundan ng tingin ng lahat. Hinawakan niya ang mikropono at ang bahagyang feedback nito ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hudyat na magsisimula na ang palabas. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na parang kristal. "Ang pangalan ko ay Esperanza Monteclaro. Sa loob ng 10 taon, iyon ang pangalan ko. 10 taon akong naging asawa, tagapag-alaga at katuwang ni Rafi." Tumingin siya sa kanyang dating asawa at sa loob ng 10 taon, ipinaramdam niya sa akin na ako ang may problema. Na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak. Huminga siya ng malalim. "Pero ngayong gabi, nandito ako para sabihin sa inyo ang totoo." Mula sa gilid, si Alon ay nagsimulang mamahagi ng mga brown envelope sa ilang piling bisita, mga kilalang miyembro ng media at mga maimpluwensyang tao. "Ang babaeng iyon," sabi ni Esperanza. Itinuturo si Bianca na ngayon ay nanginginig sa takot. Ay hindi nagdadalang tao ng isang Monteclaro. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. "Siya ay nagdadala ng anak ng inyong family driver, si Marco." Ang bulungan ay naging isang malakas na kaguluhan. Bumagsak si Bianca sa kanyang kinatatayuan na pahagulhol ng malakas. Si Rafi ay parang naestatwa. Ang muka ay hindi maipinta. "Sinungaling!" sigaw ni Rafi. Sa wakas ay nakahanap ng boses. "Desperada ka lang. Gumagawa ka ng kwento para sirain kami." "Kwento?" tanong ni Esperanza. Isang kilay ang tumaas. "Kung ganoon, Rafi, paano mo ipapaliwanag ito?" Nagsignal siya kay Alon. Sa isang malaking screen sa likod ng entablado, sunod-sunod na lumitaw ang mga litrato. Si Bianca at Marco sa isang madilim na eskinita, magkayakap, pumapasok sa isang motel. At ang panghuli, isang dokumento, isang kopya ng DNA test result, pinalaki para mabasa ng lahat. Probability of paternity, 99.99%. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Bianca. Pero hindi pa tapos si Esperanza. Mayroon pa siyang huling baraha, ang alas.
Lumapit siya kay Rafi hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila. Gusto mong malaman kung bakit ko alam na hindi mo anak yan, Rafi? Bulong niya, ngunit ang mikropono ay dala pa rin ang kanyang boses sa buong silid. Dahil ang problema, Rafi, kailanman ay hindi naging ako. Tumingin siya kay Alon. Inilabas ni Alon ang isang huling dokumento at iniabot ito kay Doña Imelda. Ito ang medical record ni Rafi mula sa Provita Fertility Center. Malinaw na nakasaad doon, sa teknikal na lengguwahe ng medisina, ang isang simpleng katotohanan, 0 sperm count. Si Rafi ay baog. Ang maskara ng kapangyarihan sa mukha ni Doña Imelda ay nabasag. Sa isang iglap, hindi na siya ang matriarka ng mga Monteclaro. Siya ay isang matandang babae na nakita ang pagguho ng lahat ng kanyang pinrotektahan. Ang pangalan, ang dangal, ang kasinungalingan, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang kahihiyan, ang hiya, ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa pamilya Monteclaro. Sa wakas, nabali ang katinoan ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay naging pula sa galit. Wala nang natira sa kanya, kundi ang karahasan. Sumigaw siya na parang isang nasugatang hayop at sumugod hindi kay Bianca, hindi sa kanyang ina, kundi kay Esperanza. Ngunit bago pa man niya ito maabot, mabilis na humarang si Alon. Itinulak si Esperanza sa likod niya. Hinarap niya si Rafi. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bakal. Subukan mong saktan siya, Rafi, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng banta. At sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok. Ang eskandalo ay sumabog na parang isang bomba. Kinabukasan, ang pangalan ng mga Monteclaro ay nasa lahat ng pahayagan at social media. Ang mga video na kuha mula sa binyag ay naging viral. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mag-atrasan. Ang stock market value ng Monteclaro Corporation ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang imperyo na binuo sa loob ng maraming henerasyon ay nagsimulang gumuho sa loob lamang ng isang araw. Si Bianca at ang kanyang anak ay naglaho. May nagsabing umuwi ito sa probinsya, dala ang kahihiyan. Si Marco, ang driver, ay hindi na rin mahanap. Ang pamilya Monteclaro ay nagkulong sa kanilang mansyon. Ang matataas na pader nito ay naging kanilang sariling bilangguan. Si Esperanza, sa tulong ni Alon, ay formal na nagsampa ng mga kaso. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa tahimik na apartment, hindi naramdaman ni Esperanza ang kasiyahan na inaasahan niya. Ang tagumpay ay may lasang abo. Ang galit na nag-alab sa kanyang puso sa loob ng maraming buwan na bawan ay unti-unting namatay. At ang naiwan ay isang malawak na espasyo ng kahungkagan. Tapos na ang laban. Ano na ngayon? Isang gabi, ilang linggo pagkatapos ng iskandalo, may kumatok sa kanyang pinto. Si Rafi, hindi na siya ang aroganteng prinsipe na kanyang nakilala. Ang kanyang mga mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay hindi maayos. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang lalaking minsang nagkaroon ng lahat ay ngayon ay mukhang wala nang natira. "Patawarin mo ako, Esperanza," sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi ito utos. Hindi ito paninisi. Ito ay isang pakiusap. Alam kong huli na ang lahat, pero kailangan kong sabihin, naging duwag ako. Natakot akong harapin ang katotohanan. Natakot akong hindi matanggap ng pamilya ko, ng mundo. At sa takot ko, ikaw ang sinaktan ko. Ikaw na wala namang ibang ginawa kundi mahalin ako. Tinitigan lang siya ni Esperanza. Ang galit na dati niyang nararamdaman para sa kanya ay nawala. Ang nakikita niya na lang ay isang sirang tao. Isang taong nalunod sa sarili niyang kasinungalingan. "Umalis ka na, Rafi," mahinahon niyang sabi. "Please, Esperanza, patawad." Pagmamakaawa nito, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila.
Huminga ng malalim si Esperanza at sa pagbuga niya ng hangin, tila may isang mabigat na kadena ang nalaglag mula sa kanyang puso. "Pinapatawad kita," sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang mga salita. "Hindi para sa iyo, Rafi, kundi para sa sarili ko. Para sa wakas," dagdag niya, "makalaya na ako." Walang nang masabi si Rafi. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang pagkatalo. Pinanood siya ni Esperanza hanggang sa maglaho ito sa dilim. Isinara niya ang pinto, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtatapos. Kinabukasan, dumating si Alon. May dala siyang 2 sobre. "Ito," sabi niya, iniabot ang una. Ang mga papeles para sa annulment. Pinirmahan na ni Rafi. Wala siyang hininging kahit ano. "Malaya ka na, opisyal." Tiningnan ni Esperanza ang mga papel. Ang simbolo ng kanyang pagkabilanggo ay isa na lang ngayong piraso ng papel. "At ito naman," sabi ni Alon. Iniabot ang pangalawang sobre. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. "Isang offer para sa'yo." Binuksan ni Esperanza ang pangalawang sobre. Sa loob, hindi ito pera o legal na dokumento. Isa itong business proposal, isang plano para sa isang maliit na panaderya at kapihan na tatawaging Hiraya, isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. "May isang foundation akong kilala," paliwanag ni Alon. "Tumutulong sila sa mga kababaihang nagsisimulang muli. Ipinakita ko sa kanila ang kwento mo, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katatagan mo. Handa silang pondohan ang isang maliit na negosyo para sa'yo." Tinitigan ni Esperanza ang mga papel. Ang pagluluto. Ito ang kanyang hilig, ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal na binaliwala ni Rafi. Ngayon, inaalok ito sa kanya bilang isang bagong simula. "Pero, hindi ko alam kung kaya ko," mahinang sabi ni Esperanza. Ang duda sa sarili ay bumabalik. "Kaya mo," matatag na sabi ni Alon. "At hindi ka nag-iisa. Nandito ako." At sa mga sumunod na buwan, iyon nga ang nangyari. Ibinuhos ni Esperanza ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pagtatayo ng Hiraya. Kasama niya si Manang Lita na siyang naging unang empleyado at tagapamahala niya. Si Alon naman, sa kabila ng pagiging abala, ay laging may oras para tumulong. Mula sa pagbuhat ng mga sako ng arena hanggang sa pag-aasikaso ng mga permit. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga display, natanggap ni Esperanza ang isang balita mula sa isang dating kaibigan. Nakita daw si Bianca sa kanilang probinsya. Namumuhay ng simple kasama ang kanyang anak at ina. Hindi raw ito mayaman, hindi rin miserable. Nagpapatuloy lang sa buhay. Walang sinabi si Esperanza, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang huling pagpapalaya. Ang kwento ni Bianca ay hindi na parte ng kwento niya. Ang Hiraya ay nagbukas. Sa simula, iilan lang ang customer, ngunit dahil sa masarap na tinapay at sa init ng pagtanggap ni na Esperanza at Manang Lita, unti-unti itong nakilala. Ang mga tao ay dumarating hindi lang para sa kape, kundi para sa kwento ng pagbangon na nasa likod ng bawat pastry. Ang relasyon ni na Esperanza at Alon ay namukadkad ng walang pilitan. Nagsimula ito sa pagkakaibigan, naging sandalan, at unti-unting lumalim sa isang pag-unawa na hindi na nangailangan pa ng maraming salita. Ang kanilang mga puso, na parehong nasugatan ng nakaraan, ay natutong maghilom sa piling ng isa't isa. Isang hapon, habang abala si Esperanza sa pagmamasa ng harina, pumasok si Alon sa kusina. Hindi ito nagsalita. Pinanood lang niya si Esperanza. Ang mukha niya ay puno ng paghanga. Ang babaeng nasa harapan niya ay malayong-malayo na sa babaeng umiiyak na pumasok sa kanyang opisina noon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng harina, hindi ng luha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa saya ng paglikha. Napansin ni Esperanza ang kanyang titig. Tumingin siya kay Alon at ngumiti. Isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Ngumiti rin si Alon pabalik. Sa ngiting iyon, sa tahimik na kusinang amoy, bagong lutong tinapay, alam nilang pareho na ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang isusulat nila ng magkasama. Isang taon na ang lumipas mula nang bumangon si Esperanza mula sa abo. Ang Hiraya ay hindi na lang isang maliit na panaderya. Ito ay naging sentro ng komunidad. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao hindi lang para sa masarap na kape at tinapay, kundi para sa init ng pakikipagkapwa-tao at sa inspirasyon na dala ng kwento ni Esperanza. Maraming kababaihan ang lumapit sa kanya, humihingi ng payo at lakas. Nakita nila kay Esperanza ang isang babaeng minsang nadapa, ngunit bumangon ng mas matatag, mas matapang, at mas totoo sa kanyang sarili. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan, hindi para magyabang, kundi para magbigay pag-asa. Si Esperanza at Alon ay magkasama. Ang kanilang pag-ibig ay hindi biglaan, kundi unti-unting lumago mula sa pagkakaibigan, pagtitiwala, at paggalang. Sa bawat hawak kamay, sa bawat tahimik na ngiti, naroon ang pangako ng isang kinabukasan na binuo sa katotohanan at pagmamahal. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang ang pinakamagandang bagay ay dumarating sa tamang panahon. Ang tanong na, natawad na ba siya? Ay madalas na tinatanong sa kanya. Ngunit para kay Esperanza, ang pagpapatawad ay hindi na tungkol kay Rafi o kay Bianca. Ito ay tungkol sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang nakaraan. Pinatawad niya ang sarili sa pagiging bulag at sa labis na pagtitiwala. Sa pagpapatawad na ito, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang bigat ng galit at puot ay nawala. Napalitan ng magaan at malayang pakiramdam. Walang pagmamalaki sa kanyang tagumpay. Walang hinanakit sa nakaraan. Nang minsan niyang makita si Rafi sa lansangan, payat at mukhang gulpi ng buhay, hindi siya nakaramdam ng kagalakan. Tanging isang tahimik na dasal para sa dating asawa na sana ay makahanap din ito ng sarili nitong kapayapaan. Ang buhay ni Esperanza ay patunay na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magkaanak o sa yaman ng kanyang asawa o sa opinyon ng iba. Ito ay nasusukat sa kanyang lakas na bumangon mula sa pagkakadapa, sa kanyang kakayahang magpatawad at sa kanyang tapang na hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Ngayon, sa bawat tinapay na inihahanda niya, sa bawat kape na inihahain, naroon ang esensya ng kanyang paglalakbay, ang hiraya, ang pangarap na natupad, ang pag-asa na nagpatuloy, at ang puso na natutong umibig muli ng mas buo at mas totoo.